maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Noong pong linggo ay pinamanin natin na bago lumagyan sa langit ay itinagubili niya na ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa lahat ng dako ng daigdig. At isa sa mga tayo natin na ibinigay tungkol doon sa mabuting balita ay alin? Totoo. Kinakailangan totoo. Ngayon, maliwanag na ibinahagi ni Jesus na alin na maitalaga ang mga nananalig kay Jesus sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya din po, sa susunod na linggo ay pagdiriwang namin ang pagbababa ng Espiritu Santo. At maliwanag din ho na apat sa itong biyaya ng Espiritu Santo, 7 gifts of the Holy Spirit. Apat po rin yun para makamit ang katotohanan. Napakahalaga na makita natin ang katotohanan. Lalo na ngayon na ito na tayo ay nais na linglangin mula sa katotohanan. Nais tayo iligaw sa mga bagay na hindi makatotohanan. Kaya hindi ko natin maunawaan, hindi ko naman yung message natin. Bagaman tayo ay nasa sanlibutan, hindi na tayo makasanlibutan. Maunawaan naman natin kung maliwanag sa atin ang katotohanan. Balik ko tayo sa 7 gifts of the Holy Spirit. Ano yung apat doon sa pito para makamit natin ang katotohanan? Knowledge. Kaalaman. Kaya tayo nagkaaral para tayo magkaroon ng sapat na kaalaman. Lalo na ngayong panahon na ito, sabi nga natin, marami tayong dapat na pag-aralan sapagkat maraming ipinamamanig sa amin sa mga bagay na nakalululog ng epekto sa ating pagkilos sa daigdig nito. Pinansyal, social, religious, theological, kultural, at maraming pang iba. Scientific knowledge ay bahagi yun. Kaya yung patuloy natin, pagkaya natin, huwag tayong mahiyang mag-research. Nung kami ay sinunadista, palagi sinasabi sa amin na nung una kasi hindi po uso yung mga cellphone, internet. Ang kalimutan sabi sa amin naman, always bring your dictionary. So, kasi may bago kang salita, hindi mo na yung tindihan, look at the dictionary. Bahagi yun. Kaya pagkakataon nino na makikita natin, ito din naman ay sabi nga po, pasensya na kayo kung ang aking sermon ay mahabol kung minsan ng more than 10 minutes. Katulad ng linggo, pinahali ko sa inyo yung mga pangyayari sa Bitanya, ano pa din yung Bitanya, yung lugar na pinagkakilan ni Jesus sa langit. Hindi lang doon lang may nangyari yung bakit po sa Jesus sa langit.
Pero yun, knowledge, ano pa? Knowledge, understanding, no? Bahagi yun. Isa ho sa pitong bago mag-understanding yun, siguro po ay yung munang counsel. Ano yung counsel? Yung right judgment. Right judgment. Yung pagtitimbang sa mga bagay. Bagamat hindi naman tayo lahat ng mga kuwes. Wala naman tayo lahat natin sa usapan. Pinakailangan marunong tayo tumimbang. Tama ba yung information na ito? May sapat na tayong information. Kasi ano ang sabi? Yung kapag kulang ka sa information, automatic mali. Mali yung judgment mo, no? Mali ang magiging counsel mo. Kasi kulang ka sa informasyon. Hindi mo alam ang buong pangyayari. Kaya nga bahagi yung estado, makita natin dalawang bahagi pa lang ng titignan. At yun yung alin, yun yung matagal na bahagi ng pagkilos. Kahit pa po bago dumating si Yesu Cristo. Kasi yun ay inala natin sa mga lupahan na hindi mo pwede gustahan ang isang bago, ang isang bagay o isang bago na hindi niya dinidepensa yung kanyang sarili. Bakit? Eh kulang na sa information. Hindi ka naman Diyos para malaman mo lang ang bagay. Kapag kulang ang information mo, automatic yun, mali ang magiging counsel mo. Ano ba? Understanding. Pagkaunawa. Bahagi yun ang makita ko namin. Yung bahagi ng pagkakataon na kung saan kinakailangan natin bigyan ng higit na pag-ibigay ng ilang mga bagay na maintindihan natin kung ano halimbawa yung mga pangyayari ng panahon ni Jesus at yung mga bagay na sa kasalukuyang panahon. Kinakailangan natin maunawaan kasi maaaring may mga bagay na makaumuluhan ng panahon ni Jesus na hanggang ngayon maging kabuluhan na. At maaaring ngayon, ganun pa rin yung pamantayan ng pagkilos para makita ko natin. Tulad na nga limang sabi ko nga, yung victory. Kasi maraming klase ng victory. Hindi uso sa atin yun, pero no, ano nga, yung balete, isang uri yung victory. Kasi hindi naman natin napagpinililayan. Pero kaya na kinakailangan ng ating pagkaunawa. Kaya ngayon ang sinasabi na mayroong makinig at malawak na pag-unawa. Pang-apat, wisdom, karunungan. Mas malalim na ito kasi kapag sinabi ng karunungan, bahagi ito ng mga pagkilos, kaalaman, counseling, understanding na naging bahagi na ng buong pagkatao sa panahon na hanggang ngayon sa gitna ng iyong paglago sa daigdig na ito,
magkakaroon tayo ng malaking na karunungan. May intindihan natin yung mga pagkilos na maging bahagi na natin pagtugon sa biyaya na pinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Maging ito man ay sa tao, sa karanasan, sa sitwasyon na pinabibilangan natin sa mga lugar na naging bahagi ng ating buhay. Ang tawag na natin dito ay nagiging marunong na tayo. So, mas malalim yun. At ito yun itong apat na ito yun ay tulong para sa atin. Makamit mo yung katotohanan na ipinamanig sa ating ang kong kapatid. Kaya medyo mabigat. At tayo, bilang mga Katolikong Kristiyano, tayo yung sinasabi nito sa atin. Itinatalagan tayo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang pahalaga sa atin ngayon, kaya nga sabi niya Jesus, ako ang katotohanan at ang buhay. Hindi pwede tayo yalit ay peke. Hindi pwede tayo ay hapos. Kalahating katotohanan. Kasi yung kalahating katotohanan sa buong kasinungalingan. Kaya bahagi ko yun naman natin kalimutan. At yun ay mahalagang sangka para harapin natin at naiintindihan natin yung pinahayag ng Jesus natin na tayo ay nawa ay maingatan natin katulad ng pagtingin sa ating Ama natin na mamuhay sa daigdig na ito sa sanlibutan nito bagamat hindi na tayo para sa sanlibutan nito. Doon natin hindi na makikita ang pagkakataon na ipinamamanig sa atin ang buong kapatid. Sabagat yung pangaya ang pinahayag niya sa atin ay hindi pwedeng mamuhay tayo sa kawalan ng katotohanan. Bakit? Bakit maligaya naman ako? Ay yung kaligayahan mo ulit, nakabasa saan? Kasi numalingan. Hindi totoo ang kaligayahan mo. Pwede rin ako sabihin na pinaligaya ka kasi numalingan yung ipinaglalagay mo. Sabi mo natin ay may believe. Ay hindi yung pwede. Sample lang. Yung imahe namin doon sa mahal na Maria ng Dilaong, mantay sinabi ko. Nagtanong kasi kami, yan bagay original na imahe ng mahal na Maria ng Dilaong na nanggaling pa mula sa Espanya. So, bahagi yun. Yan bagay original. Siguro sabihin natin, well, yung ating pariminto sa mahal na Birhen ng Dilaong, matagal na. Hindi pwede natin sabihin na sisingitan natin ng kasinungalingan. Bakit? Kasi the whole truth will be, kung tawagin natin yung will be suspect. Kasi pag sinabi mo lang, yan ay mula pa sa yung imahe na yan na mismo, kasi ayan pa yung galing pa ng 18th century, 1700, na pinadala dito, ay baka yung buong isinulat yan, maging suspect. Sinungaling naman kayo eh. Sabihin natin yung totoo. Kasi pag nung una yun ang sinabi, totoo. Hindi. Pero hindi kasi sinabi na other, yung original na imahe ay nasulod. At saka makita natin
hindi ganyan kalaki. Yung mga maliliit na mga original na imahe. Hindi natin pwedeng lukuhin. Kasi may mga nagmamahal sa atin eh. No? Maniwala pa kayo yung imahe na mahal na beren na tibidal. Makita po natin yung katulad na nakalagay po dyan sa dito natatakpan na bahagi yun. Yun. Original yan. Kasi bakit? Maliit. Kasi yung mga original na imahe na mula pa sa Espanya, maliliit lang yun. No? Kung makikita mo natin, hindi ugo na laki. Kaya lang malalaki bakit? Nung dumating lang mga Amerikano. No? Kaya malalaki yung daily, yung mga imahe. Bahagi ko yun na makita mo natin na kinakailangan natin does it invalidate yung katotohanan na matagal na yung imahe sa atin na ating pinahalagan natin. But it is not the same image na dinala sa atin dito. No? And mayroong mismong picture kasi na nakita ko na hindi ganyan kalaki. No? Maliit lang. No? Kaya yun ang tingnan natin. Kasi kahit na anong ganda na ating pagkapahayag, siningitan mo yan ng isang kasinungalingan. Kahit konting kasinungalingan lang, yung pinakabuo may be a suspect na hindi naman totoo yung sinasabi niyo. And it can be used against us. At against sa lahat, yun ang sinasabi ni Jesus. Bilang mga mananampalataya natin na tayo ay nalaway maikalagan sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya ang tinakala, we have to reject anything that go against truth. Masakit man sa ating kalooban. Bakit? Yan kasi ang turo ng ating